Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan natin to ha. Mukhang merong nangyayari po mga pagbabago. Katulad po na DDS katulad po ng mga DDS na katulad ni Senator Bato de la Rosa. Bigla po silang nagiging relyoso. Naku po. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito ha. Hindi natin to pagtatagalin. Pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go! So ayan nga mga tol, yan yung pag-uusapan natin. Sabi po dito sa balita sa Inquirer.net, amid reports of an arrest warrant issued against him by the ICC or International Criminal Court, Senator Bato de la Rosa breaks his silence on Thursday, November 13. So ngayong araw po yan, by talking about his fate on social media. Sige po, di natin pagtagalin to, panoorin po natin. Senator Bato de la Rosa breaks his silence on social media amid reports of an International Criminal Court arrest warrant issued against him. De la Rosa has been absent for the past 2 Senate session days. In a social media post on Thursday, November 13, De la Rosa shares a photo of himself holding an image of the infant Jesus or the Santo Niño. A separate social media post features photos with Father Ciano Ubod of the Compostela Parish Church in Cebu. In his caption, De la Rosa discusses his first personal encounter with Ubod, stating that times like these call for guidance from a spiritual advisor. It is unclear if De la Rosa is still in Cebu. But last week, he posted videos of himself helping typhoon-hit residents in the province. De la Rosa has yet to personally respond to the reported issuance of an ICC arrest warrant against him. His legal counsel, Attorney Israelito Torion, earlier said they were aware of circulating reports but do not have independent information as to whether or not the information is accurate. The ICC had said it cannot confirm the issuance of an arrest warrant against De la Rosa. De la Rosa is purportedly the subject of a new arrest warrant from the ICC for his alleged role as the chief implementer of Oplan Tokhang. The Duterte administration's brutal anti-narcotics campaign was replicated nationwide from a localized Davao model. Former President Rodrigo Duterte is currently detained in The Hague, Netherlands for charges of murder as crimes against humanity in relation to the drug war killings. Okay, so yung maiksi po na yan na balita, makikita po natin. Ito po ako po para sa akin, hindi ko alam ha. Siyempre, ngayon ko lang yata sa nakita naging ganito karelyoso, no? Ka-religious. Kailan niyo po ba siya nakita ng ganyan? Nagpo-post po. No? Hindi ko po hatulon si Senator Bato de la Rosa pagdating dito. Baka nga naman nangangamba talagang lumalabas na siya religyoso din naman pala sa loob-loob. Pero ang tanong lang, no, sa mga panahon ng kawalan ng hustisya, 'di ba? Sa mga EJK na panahon, 'di ba? Hindi ba tayo nag-question kung tama yung proseso? Lalo na po yung mga marami po kababayan ay namamatay. If I'm not mistaken, meron ding mga minor de edad, 'di ba? Pinatay. EJK victims. Correct me if I'm wrong. If I'm not mistaken, diba? Disclaimer lang. Pero sa mga panahon po na iyon, hindi ko maintindihan bakit ganito, no? Bakit ngayon nagiging ganito yung mga tao po na ito? Tila lumalambot, nagiging malambot ang kanilang mga galaw. Nagiging hindi na po yung tigas na kagaya po noon, no? At dito po makikita ninyo yung isa pong abogado, 'di ba? Si Torion. 'Di ba ito rin po yung abogado kay Kibuloy, 'di ba? So ibig sabihin si Torion ay abogado ni Kibuloy, abogado ng mga DDS, ganun po ba 'yan? 'Di ba?
Hindi ko po sure pero siya po'y madalas nakikita dito sa mga kaganapan ng mga politika. Especially kay Kibuloy, kay eto ngayon, no? Tama ba ang rinig natin sa balita? Siya po'y attorney ni Bato. Tingnan natin. Arrest warrant against him. His legal counsel, Attorney Israelito Torion, earlier said they were aware of circulating reports but do not have independent information as to whether or not the information is accurate. Not have aware of circulating. They Israelito Torion earlier said they were ICC arrest warrant against him. His legal counsel, Attorney Israelito Torion, Legal counsel, ba? Siya yung legal counsel nito ni Bato. The same thing sa nangyari po kay Kibuloy, siya rin po, no? Pero bakit ko ba minimension yung bagay na yan? Minimension ko po yan kasi tila iisang galawan. Ito pong mga mga kulto na kung tatawagin po natin, nagsasama-sama. Sila po yung mga tahimik pag usapin po ng pro-China. Sila po yung mga nananahimik kapag may maliliit na mga tao na argabyado, 'di ba? Sa EJK marami po mahihirap nating kababayan na nadamay, sila po'y tahimik. Pero ito po ang lalakas po na kanilang pagdating po sa pagtatanggol o pagsuporta o pagbibigay ng assistance dito sa mga tao na nag-promote ng tinatawag po natin na paglabag sa karapatang pantao. Diba? Ito pong EJK, number 1 po si Bato talaga niyan kung tutuusin. Si Digong, diba? More on verbal, pero ito po, ako po ay naniniwala pagdating po kay Bato, tila mas matindi po yung kanyang kakaharapin. Kasi kung di po nagkakamali, siya po yung PNP chief nung panahon po na yon. Parang technically speaking, siya po talaga ang pinaka namuno dyan sa drug war na yan. Pero syempre, kay Digong, diba, meron din parte yun. Yan po yung aking opinion lamang. Marami pa pong pwedeng pag-usapan sa bagay na yan. Kung ano yung tama, kung ano yung mali. Pero ngayon, isa po yung malinaw. Si Bato po, Senator Bato, hindi po makita, parang nawawala. No? Ayon po sa isang balita na pinag-usapan natin sa isang video, nawawala na po siya. Nawawala ba talaga? Hindi ko sure Pero ilang araw na siya hindi namamataan sa kanyang trabaho yata. No? Tapos ngayon, may balitang patungkol dyan. The same day din, balita kanina, hindi ako nagkakamali, ito naman, religious po na galawan. Pwede natin lang kung nangyari, baka nakabahan nga si Senator Bato at nagsisisi na kung ano mga kakulangan at kasalanan pa niya. Pero di ba hindi naman dapat takasan yung batas kung may pananagutan, kung may paglilitis, kung meron pong due process. Yun po'y dapat lakaran dahil yun po'y legal na bagay. Ikaw, anong masasabi mo dito, no? Na tila, sabi po dito sa balita, De La Rosa turns to fate, no? Ngayon may lumabas na balibalita na ilalabas na ng ICC ang arrest warrant. O meron na ba? Wala pa. Unofficial pa, no? Ayan po yung mga comment ng mga tao. Kayo na po makakapagsabi kung si Bato ba'y talaga'y legit dyan, no? Yan po yung mga komento ng mga tao. Ikaw, ano man sasabi mo sa bagay po na ito, no? Ngayon ko nga lang nalaman, Katoliko pala si Bato. So ikaw, ano masasabi mo dyan? Pag-usapan natin sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.